Sa bawat hakbang ng umagang physical training, sa bawat patak ng pawis, at sa bawat sundalong bumabangon para sa bayan, welcome sa Alaga. Ito ang Health Promotion and Preventive Medicine Podcast ng AFP Medical Center Health Surveillance and Epidemiology Unit. Isang podcast na hindi lang tungkol sa kalusugan, kundi tungkol sa lakas ng buong pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. So ngayong araw, sisimulan natin ang unang episode or pilot episode ng Alaga, aktibong lifestyle at gabay sa alaga, isang bagong kilusan para sa mas healthy, mas matatag, at mas handang Armed Forces of the Philippines. Dito sa Alaga, hindi lang natin tinatanong kung gaano kalakas, tinatanong din natin kung gaano kahanda at gaano katatag at gaano mo inaalagaan ang iyong sarili. Dahil ang totoo, ang pinakamahalagang equipment ng isang sundalo ay hindi ang kanyang baril o ang kanyang sasakyan, but ito ay ang kanyang sarili, ang katawan at kaisipan. Sa pilot episode na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Paano kung ang kalusugan mismo ang sikreto ng tunay na military readiness? Ito ang ating paksa ngayong araw, Healing the Force, the Role of Lifestyle Medicine in Enhancing Military Readiness and Resilience. Ako po ang inyong host, Lieutenant Colonel Robert Pedragosa, Medical Corps, at ngayong araw ay may kasama tayong leader at eksperto sa larangan ng lifestyle medicine. Siya po ang Chief ng Military Medicine Division of the Office of the Surgeon General, Orthopedic Surgeon, Fellow at Diplomate, ganun din po at Certified Lifestyle Medicine Specialist, none other than Colonel Domingo Chua, Medical Corps General Staff Corps. Magandang araw, sir. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pag-imbita nyo sa akin dito sa podcast para maganda ang ating topic ngayon tungkol sa kalusugan ng ating kasundaluhan. Bago tayo dumiretso, sir, sa lifestyle medicine, siguro, sir, magandang makilala muna kayo ng kaunti ng ating mga tropa kung paano ba naging ang inyong journey na nagsimula sa military papuntang lifestyle medicine. Okay. Actually, parang aksidente ang pagiging lifestyle medicine specialist ko. Nag-umpisa ito nung itinalagaan nila ako at inassign sa Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital. Doon, bilang commanding officer, ang direktiba na ibinigay sa akin ng Surgeon General ay gawing wellness center ang CJAS. Sa ganung direktiba, kinakailangan kong aralin at maintindihan kung paano i-implement ang wellness na naging sanhi para sa akin na mag-enroll ng lifestyle medicine program or course. Doon natutunan namin kung paano ang estilo ng paggagamot sa mga pasyente na merong mga chronic diseases or tinatawag nating lifestyle diseases. Kabilang dito sa mga lifestyle diseases ay ang hypertension, diabetes, ang stroke, ang chronic kidney disease or sakit sa bato, at kahit ang obesity, no? Yung sobrang mabibigat. Ang ano talaga ito yung mga chronic disease. Sa mga statistics na makikita natin kahit sa hindi lang sa Department of Health pati sa buong daigdig, no? Sa statistics ng World Health Organization, pinakamaraming namamatay at nagkakaroon ng komplikasyon sa mga lifestyle diseases na to. Sa Pilipinas, merong kada 5 tao may 1 o 2 na diabetic at 2 o 3 ay hypertensive na. So masyadong malaki na to para hindi pagtuunan ng pansin. Magandang masimula natin, sir. Ano po ba itong lifestyle medicine at paano siya naiba sa traditional or conventional healthcare approach natin, sir? Oo. Ang lifestyle medicine ay isang
medical specialty, no, katulad siya ng surgery, ng pediatrics, internal medicine, na specialization, no, ah naggagamot ng mga chronic diseases or lifestyle diseases na nabanggit ko kanina. Pero ang pagkakaiba to sa traditional medicine. Pag sinabi natin traditional medicine or conventional medicine, yun yung ah, internal medicine, general, or tsaka yung mga specialization like diabetology, cardiology, no? Sila yung mga traditional or conventional medicine. Gumagamit din sila ng evidence-based medical specialty pero iba ang pamamaraan ng pag-treat sa conventional medicine. Ngayon, kung ang ibig mo sabihin sa traditional medicine ay yung mga integrative medicine, allopathic medicine, homeopathic medicine, di ba? Meron tayong mga ganon. Nag-integrate din siya doon. Ibig sabihin na tatamaan din niya yung mga specialty na yon, pero mas maraming clinical application at yung nga evidence-based ang pinaghuhugutan. Pag sinabi nating evidence-based, yung mga paraan ng paggagamot at pagtitingin sa pasyente ay base sa mga scientificong pag-aaral sa ginagawa niyan sa buong mundo. So makakasigurado tayo na epektibo dahil nga na pag-aralan na sa mga scientists and clinical scientists ang pamamaraan sa paggagamot na ginagamitan ng lifestyle medicine. Nako sir, maraming salamat sir. Sa tingin niyo sir, ang lifestyle medicine, paano siya makakatulong sa ating military personnel? Ito po ba ay angkop para sa ating military personnel? At mapapabuti ba nito ang ating overall na readiness? Oo. Bago tayo pumunta dyan sa lifestyle medicine, dapat maintindihan natin kung ano yung pundasyon ng lifestyle medicine. Sa lifestyle medicine, meron tayong 6 na haligi or tinatawag namin 6 pillars of lifestyle medicine. Ito ay nababase una sa nutrition, kung saan ina-advocate nila ang pagkain ng whole food, plant predominant nutrition. So dito sinasabi na ang pagkain ng mataas sa fiber, rich vegetables, fruits, whole grains and legumes, at pagbawas sa pagkain ng mga ultra-processed foods or yung mga hamburger or yung mga hotdog na dumadaan sa factory. So these are whole food na nagbibigay ng tamang sustansya sa ating pangatawan. Ang pangalawang haligi ay yung tinatawag nating physical activity or exercise. Alam naman natin kung ano ang naitutulong ng physical activity. Pangatlo, yung tinatawag nating restorative sleep or sleep hygiene. Ito yung tamang pagtulog, no? Kasi part ng kalusugan natin yung sapat na pagtulog. May epekto kasi pag kulang tayo sa pagtulog at naapektuhan ang ating immune response, ang ang kapasidad natin para mag-heal, no? Yung pag may sugat tayo or may sakit tayo, pag kulang tayo sa tulog, hindi yan nagagamot agad-agad. At sa ating mental health, malaking bagay yon, no? Na pagkulang ka sa tulog, mas mababa yung cognitive function, no? Hindi ka makapag-concentrate, mas prone ka sa stress tsaka sa anxiety, no? Sa mga mental health issues. So ang pang-apat, stress management, no? Yun yung mga problema natin sa panghabang buhay, no? Kasi sa lifestyle medicine, ginagamot natin hindi lang yung simptomas, inaano natin lahat as a whole body, kaya nga wellness, no? Overall health ng isang tao, hindi lang hindi katulad sa traditional medicine na nabalian ka, orthopedic case ka, ganon. Sa sa buto ka lang nagko-concentrate. Sa lifestyle medicine, buo, no? Ito yung 6 pillars. Kasama doon ang stress management, kasama din yung social connection, yung pakikitungo natin sa kapwa.
At yung pag-iwas sa mga risky substance, yun yung pang-anim, katulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ngayon, titignan natin sa konteksto ng military. Ang military natin, dapat tinitignan natin siya bilang isang professional elite athlete, no? Para siyang atleta. Ang pagiging militar ay nangangailangan ng malakas na pangangatawan at kalusugan. So, medyo kailangan pag nagkakasakit ang ating personnel, naapektuhan ng ating tinatawag ng military readiness. No, yung kakayahan natin na gampanan ng trabaho natin sa pagbantay sa seguridad ng ating bansa, no? Yung pagpunta sa combat area or sa giyera, kailangan natin talaga na hindi lang ang pangangatawan natin ay nasa peak form, pati na rin yung ating pag-iisip, no? Hindi po pwedeng kasi yung decision making tsaka yung treasure lalo nakakadagdag yan. At habang nagtatrabaho sila sa isang combat area na very stressful. So lahat to inaan natin yan, ina-apply natin yung 6 pillars na yon sa kasundaluhan. Primarily siguro nutrition, yung pagkain, tulog, yung tamang pagtulog, yung stress management dahil nga high pressure ang doon, tsaka yung exercise para sa pangangatawan. So yung 4 na yun probably mas yun yung pinaka-importante para mapahanda natin ang ating kasundaluhan pagdating sa mga military operation. Sa paanong paraan natin siya, sir, pwedeng ma-integrate, lalo na ang 6 pillars na inyong nabanggit sa ating pang-araw-araw na routine or ng aktibidad ng mga sundalo? Ang una dyan is umpisahan natin sa sarili natin. No? Tayong mga healthcare providers, umpisahan natin na i-apply ang lifestyle medicine. Kasi kung tayo ang magtutulak or mag-promote ng lifestyle medicine sa kasundaluhan, mas makikita nila na naninigarilyo tayo or sakitin tayo or sabihin natin obese or medyo mataba tayo, parang hindi ka panipaniwala, hindi magiging epektibo ang ating advokasya sa pagpo-promote ng healthy lifestyle. So sa doon pa lang dapat ang ating mga healthcare professionals, providers, and even our commanders should be at their top physical form and mental fitness, no? Kasi doon nagiging catalyst sila para maano yung programa. Definitely pag gusto nating ipasok ang lifestyle medicine sa military, i-apply natin yung 6 pillars. At maraming programa na pwedeng gawin para matugunan yung 6 pillars na yun. Ano po ba, sir, ang mga karaniwang challenges na nakikita nyo, sir, na naglilimit dito sa implementasyon ng lifestyle medicine sa loob ng military? At tingin nyo, sir, ma-address pa ba ito sa ating current na sitwasyon? Oo. Ang una natin dapat gawin is alamin natin ano ba yung mga challenges sa pagpapatupad ng gantong programa sa ating organisasyon sa military. Meron ako nakikitang 5 na challenges. Ang una doon yung tinatawag nating mindset, cultural mindset. Ito yung tinatawag nating military attitude. Pag may nararamdaman tayo, hindi tayo agad nagpapa-check up. Diba? Ang madalas na ginagawa natin parang hindi mawawala yan, parang titreat natin sa yung mga nararamdaman natin na sakit parang trangkaso lang or lilipas lang din. Ang hindi natin alam baka umpisa yon ng sakit na pamatagalan. Katulad ng yung mga musculoskeletal injuries sa syempre kailangan natin pag nasa military operation sila physically fit, hindi nananakit ang buong katawan nila pag nandun sila sa combat theater. So pag ganyan na nag-operate sila, pagbalik
makakaramdam sila ng pananakit ng katawan, kaya ano nila na part yun. Ika nga nila, no pain, no gain. Pero hindi magandang kultura yung ganun. Dapat pag magkaroon ng nararamdaman o simptomas, dapat maiisa-isip ng sundalo natin na dapat magpa-check up at sumangguni sa mga espesyalista dahil nandiyan naman ang military health service natin para tugunan ng mga ganong problema. So yung cultural mindset natin. Sa military kasi, pag nag-a-ask ka ng ganyan, lalo na pag pagdating sa mental health problem, hindi sila agad-agad magsasabi na meron silang anxiety or depression kasi parang sign yun na kahinaan. Bilang sundalo, hindi pwedeng magpakita ng kahinaan kasi nga sundalo ka. Dapat matatag ka, matapang, matikas ang dating, di ba? So, hindi yun yung kailangan nating baguhin. Na itong mga maliliit na problema, kadalasan ay lumalaki at nagiging chronic or na problema. Na pagdating sa kalaunan, nagkakaroon ng komplikasyon. Pag nagkaroon ng komplikasyon, mas malaki ang gagastos. Yung ating environmental barriers, ito yung availability ng pagkain sa nag-advocate tayo ng tamang pagkain pero pag nag-ooperate sila wala naman silang pag nasa bundok sila wala silang mabili na nutritional food or di ba mas madali silang mag-pack na lang ng noodles or delata which is hindi ganoon ka nutritious yung mga gano'n. So hindi nila kasalanan yun kasi, di ba? So, yun pwede natin baguhin yun. Kung mapoprovide natin sila ng tamang sustansya, lalo na sa paghahanda ng ganong mga operation. So, yun yung mga, na kailangan mabago. Rin doon yung fragmented care system, yung focus lang kung ano yung sakit. Like, kunyari, nabalian, doon ka lang sa bali or kunyari, sa puso, doon lang. Hindi natin tatitignan na yung stress level, yung nutrition niya, baka kulang din siya sa tulog. Kaya nagkakaganon. Kaya nabalian dahil puyat, di ba? O hindi properly warm up ang katawan nila nung pumasok sila dun sa ganong aktibidad or operation, hindi handa ang katawan nila. Kaya nagiging prone sila sa mga injury. So, yun yung palagay ko ang mga challenges. Plus, we have to influence our leaders then. Kasi sila ang mga leadership natin, yung ating top managers, sila yung mga decision makers. So, sila yung nag-i-implement neto para maano yung advocacy. Sa ating medical service, sir, ano po ba ang naging hakbang na para alam ng ating mga katropa, ng mga kasandaluhan, kung ano na ang ginagawa ng medical service para ito ay ma-implement sa ating military system, ang tinatawag na lifestyle medicine? Actually, umpisa na natin, di ba? Kailangan natin kasi ng mga espesyalista at na marunong mag-apply ng lifestyle medical intervention sa mga pasyente or sa mga tao na nangangailangan. Pero sa ngayon, konti pa lang ang na-train, no? Kailangan din natin yung mga health coaches. Hindi lang kasi doktor ang pwedeng mag-implement or gumawa ng paggamot sa lifestyle diseases. Kaakibat dito yung tulong ng mga health coaches, yung mga specialized sa exercise, yung mga specialized sa nutrition, yung specialized sa mga pag-alaga ng may hypertension, may sakit sa diabetes, no? So kailangan natin health coach kasi kailangan ang lifestyle medicine ang kakaiba niya sa traditional medicine
ang mga tagalang kasi ang ano nun, no? Hindi yan overnight gagaling ka. Continuous yan, inaabot ng buwan, minsan taon. Kasi nga, babaguhin mo yung lifestyle mo o yung pamumuhay mo, Pati yung habits. mindset mo. Oo, yan, yung habits and behavior. So, medyo mahirap at kailanganin natin ang tulong ng mga health coaches at kailangan natin dumami ang mga espesyalista sa lifestyle medicine. Pangalawa, ang uniqueness ng lifestyle medicine is dito kapartner natin ang pasyente. Ang responsibilidad ng kanilang paggagamot ay nakabase doon sa readiness or compliance ng ating pasyente. No? Hindi katulad sa traditional medicine, pag binigyan mo ng reseta, inumin nilang gamot. No? Kung may infection sila, inumin nila antibiotic, gagaling sila. Sa lifestyle medicine, kailangan sila ang magkukusa na gagaling. Yung i-apply nila yung principles ng lifestyle medicine. Sa pagkain, didisiplinahin nila ang sarili nila sa tamang pagkain at kahit sa pagtulog, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, puro cellphone, di ba? Puro na nakakaapekto sa ating pagtulog. Ginagawang pantulog yung cellphone. Ang hindi nila alam, hindi quality sleep ang ibinibigay noon, no? Pag laging bukas ang ating cellphone. Yun yung tinatawag na blue light syndrome. May epekto yun sa ating quality of sleep, no? So, yun yung mga for sleep hygiene. So, yun yung mga inaan natin. Sa leadership ni Brigadier General Gob, yung ating buting commander ng AFP-MC, pinag-utos niya na magtayo ng section of lifestyle medicine sa Biluna General Hospital para matugunan ang mga problema sa lifestyle diseases sa ating kasundaluhan. Actually, naumpisahan na rin namin sa CJAS, sa Campaginaldo, yung mga lifestyle program or wellness program. Kailangan lang ipagpatuloy yun. So, meron na mga programa. And I think dito rin sa Office ng Surgeon General, sa Military Medicine Division, uumpisahan din namin yung mga policy and guidelines at mga proyekto para sa lifestyle check and healthy lifestyle living para sa ating kasundaluhan. So yun yung ating mga inaanong programa, no, na maaring patulong sa ating kasundaluhan para maging malusog ang kanilang pangangatawan at kanilang pag-iisip. Sir, ano pa ang tingin yung unang hakbang na pwedeng gawin natin as a military organization para maisama ito sa itong lifestyle medicine sa kanilang existing health and wellness program? Or niisip kasi nila na baka mahal kasi ito, masyadong nagkukonsumo ng funds. Ano ba ang inyong opinion pagdating sa implementasyon ng lifestyle medicine? Kung pag-i-implement natin, hindi naman kinakailangan ng malaking budget, no? Parang ang pag-ano lang naman ng lifestyle medicine, una is yung pagbibigay ng sapat na kaalaman para sa ating mga pasyente at kasundaluhan kung paano nila alagaan. So, more informational or educational drive and awareness ang ating programa dapat na umpisahan, no? So, pwede nating magkaroon tayo na parang bahay-bahay or pumunta sa mga opisina or bawat unit para maturuan sila ng basic lifestyle medicine. Kung paano ang tamang pagkain, tama ang pagtulog, ano yung mga exercise na nararapat para sa kanila, even yung mental health, emotional and mental resiliency, no? Yung paano mag-handle ng stress at pakikitungo sa kapwa natin or sa katrabaho natin. Yun ay dapat may turo natin sa bawat unit, no? So, maaaring mag-umpisa yan na magkaroon tayo ng policy sa level sa strategic level, para magkaroon tayo ng mga proyekto na ma-embed sa bawat
military treatment facility natin or hospital natin sa buong bansa natin na sakop ng AFP, no, para maabot natin ang nakakarami sa organisasyon. So yung ganon, from strategic level, probably a policy and doctrine development, at pagdating sa kailangan magkaroon tayo ng leadership engagement, i-engage natin ang ating mga commander kasi sila yung nag-i-implement ng mga policy na yan, at ang pinaka-importante dyan, nasa kanila ang pondo para mapondohan ng mga proyekto, di ba? Sila yung nag-a-approve nun. So, kailangan maintindihan nila na importante itong lifestyle medicine hanggang sa ating unit. Hindi doon nagtatapos sa sundalo yung responsibilidad. Kailangan ma-include din natin yung kanilang mga pamilya. Yung sundalo, maaaring kumakain ng tama, pero yung pamilya niya, hindi, naapektuhan. No? Malaking bagay ito, naging additional stress, saka mental health problem para sa ating kasundaluhan yan pag nagkakaroon ng mga problem sa pamilya. So, kailangan maayos yun. Kung hindi malusog ang pamilya, hindi rin malusog ang sundalo. So, kailangan ma-involve natin ang buong pamilya sa lifestyle medicine. Lalo na yung asawa kasi sa palagay ko, ang asawa nagluluto. No? Kung iano natin ang tamang nutrition, kailangan turuan natin yung asawa na paano magluto ng tama para sa kanyang anak at sa kanyang asawa na sundalo para maging malusog lahat. Kasi pag ganyan, healthy ang family, healthy soldier, then we have a healthy organization. Ang ating mga kasundaluhan, ang usual nilang katanungan, saan po ba kami pwedeng magpakonsulta? Lalo na kung gusto namin ang lifestyle medicine intervention. Sa ngayon po, sa ating current military setup. Sa ngayon, naaprubahan na nga yung pagtayo ng na mag-umpisa sa outpatient dito sa Diluna. Magkakaroon tayo ng regular consultation dyan, Monday to Friday. Ayusin lang natin yung klinika. Pero sa Camp Aguinaldo, by appointment, nagtitingin na ako ng pasyente doon para sa lifestyle at intervention, no? So, punta kayo sa Aguinaldo at saka sa Biluna at maaari kayo magtanong tungkol sa kung paano kayo magpakonsulta sa lifestyle medicine section. Actually, hindi lang sir sa sundalo, pati sa ating mga kapwa-doktor na magbigay ng referral, no? Para at least masimulan na rin po ito sa ating mga pasyente. Tama. Isa rin ang programa natin, I think with the cooperation of the Health Service Epidemiological Surveillance Unit, uumpisan na din natin ang ating mga healthcare provider, no? Inutos na rin yan ng ating commander na umpisahan ng mga doctor, nurses na magkaroon ng hindi yung lifestyle check na titignan natin yung bank account nila. Ang lifestyle check, ibig sabihin is titimbangin natin sila kung nasa tamang timbang ba sila. Kukunin natin yung kanilang eating habits, kung tama ba ang mga nutrisyon na nakakain, na kukonsumo nila. Tsaka yung ibang mga problema na pangkalusugan. So, mag-umpisa tayo sa ganon para makita natin. So, may mga programa tayong i-ganon. We're going to launch a weight watch program or obesity program. Para dun sa obese na lumalabas pag kinumpit ang BMI, may paraan na tayo para mabigyan kayo ng parang diet plan or exercise plan para mabawasan ang ating timbang at ma-achieve natin yung ideal body weight natin, no? Para tumaas ang ating health index, yung ating health status. Okay? So maraming programa nakaabang, pero kung gusto niyo nang magpakonsulta, pumunta lang ho kayo sa Ambulatory Care Department ng Biluna o magsangguni din kayo at magsangguni kayo sa Aguinaldo Station Hospital para
magpa-appointment for a lifestyle consultation. Gusto kong i-take itong opportunity ng podcast na i-congratulate sir dahil ang Department of Lifestyle Medicine ay naaprubahan at tuloy-tuloy na masiserbisyuhan ang ating mga kasundaluhan. Bilang last take sa ating first episode sir, ano po ba ang inyong mabibigay na advice or last na sa ating mga sundalo regarding lifestyle medicine? Sa ngayon siguro ang unang hakbang para sa pagbabago sa ating kalusugan or lifestyle, no, ng ating kung babaguhin natin is kailangan mag-umpisa sa ating sarili kung handa na tayong magbago. Yung ating transformation or yung change, the readiness to transform or to change into a lifestyle, a healthy lifestyle, no? Siguro umpisa nating isipin or pagmuni-munihan kung ito bang pamumuhay ko maganda sa aking kalusugan. Ito bang nangyayari sa aking trabaho nakakabuti o nakakaapekto sa aking kalusugan. So doon pa lang umpisahan nating tignan kung saan ang maaring problem para magkaroon kayo ng mga gantong sakit. Kasi ito ay na tutugunan o nagagamot ng lifestyle medicine. So kailangan sa sarili natin magkaroon tayo ng readiness na magbago, or we should be ready to change and transform for a healthy lifestyle. I think yun doon mag-uumpisa yun. Meron na tayong mga espesyalista na gagabay sa atin at mga health coaches na gagabay sa atin. So ito, ang step na to partnerships. Yung doktor, tsaka coaches, tsaka ang pasyente dapat hand in hand sa paggamot sa kalusugan ng pasyente. Kaya hindi lang to yung doktor or yung nurse lang ang nagagamot. Dito, ang pasyente mismo ang gagamot sa sarili niya. So, yun yung doon. Maraming salamat, Colonel Domingo Chua, sir, sa inyong binahaging insights sa araw na ito. At dito sa Alaga, naniniwala kami na ang tunay na lakas ng Armed Forces ay nagsisimula sa isang malusog na sundalo, isang matatag na isip, at isang kulturang nagbibigay halaga sa wellness. Ito ang Alaga, aktibong lifestyle at gabay sa alaga, dahil kapag inalagaan natin ang ating mga tao, mas napapalakas natin ang buong pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig at makita-kita tayo sa susunod na episode. Magandang hapon.